Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala pa rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jezael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong mapatunayan na ni Elias na si Yahweh ang talagang tunay na Diyos, akala niya na matagumpay na siya. Pero nagalit sa kanya ang reynang Jezebel kasi pinatay niya ang 450 mga propeta ng Baal. Tinangka siyang patayin ng reyna, kaya tumakas si Elias at lumakad ng 40 araw at 40 gabi patungong bundok ng Horeb. Ito rin ang bundok ng Sinai kung saan nagpakita ang Diyos kay Moises. Pumasok si Elias sa isang yungib sa taluktok ng bundok upang makapagtagpo ang Diyos. Noong panahon ni Moises, mga 500 taon bago dumating si Elias, nagsalita ang Diyos kay Moises sa gitna ng kidlat, ng malakas na hangin at ng lindol. Nakakatakot ang pagdating ng Diyos na sinabi ng mga tao kay Moises na siya na lang ang umakyat sa bundok at makipag-usap sa Diyos. Pero sa panahon ni Elias, wala ang Diyos sa malakas na hangin. Wala siya sa gitna ng mga kidlat. Wala din siya noong lumindol. Dumating ang Diyos sa pamamagitan ng banayad na hangin. Doon kinausap ng Diyos ang propeta. Nagsumbong si Elias sa Diyos na siya na lang daw ang iisang propeta na naiwan, na ang lahat ng mga tao ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan at hinahanap pa siya upang patayin ang reyna. Discouraged na siya. Pero sa halip na amu-amuhin siya ng Diyos,
inutusan pa siya ng Diyos na bumalik at magsimula ng bagong kaayusan. Papalitan niya ang mga hari ng Syria at ng Israel. Papahiran niya ng langis ang bagong hari na tatakda na mga itinakda ng Diyos. Binuhusan din niya ng langis si Eliseo na maging propetang magpapatuloy ng kanyang misyon. Kung susuriin natin ang ating sarili, minsan nagrereklamo din tayo sa Diyos. Para bagang walang saysay ang ating ginagawa para sa Kanya. Kahit na nagsisikap tayo, minamasama pa ito ng iba. Minamasama pa tayo ng mga tao. Gusto na lang natin na mag-lie low. O kaya tuluyang tumigil na. Pero iba ang Diyos. Mas lalo pa tayong binigyan ng misyon. Hindi nagpapadala ang Diyos sa ating discouragement. Ang mga alagad ay discouraged noong pinatay si Jesus at inilibing. Takot sila. Kaya nandun lang sila, nakakulong sa isang kwarto, ayaw makilala. Ngunit nagpakita sa kanila si Jesus at namuling nabuhay at binigyan pa sila ng misyon na ipahayag siya sa buong mundo. Takot na nga sila at ipapahayag pa siya. Dito pinapakita sa atin na huwag tayong aasa sa ating kakayahan. Kasi sa ganang ating sarili lang, wala tayong magagawa. Sumunod lang tayo sa direksyon ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng ibayong lakas upang ipagpatuloy ang misyon. Gusto lang sana magsumbong ni Elias o mag-resign na lang sa kanyang misyon. Kaya siya ay tumakas at nagtago sa bundok ng Horeb. Pero pinabalik siya ng Panginoon at binigyan ng bagong misyon. Handa ako, Panginoon, na iyong ipadala. Suguin mo ako. Susunod ako sa iyo. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.